SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Si Kim Bong-jae ay nailipat sa ibang dimensyon. Nang binuksan ni Kim Bong-jae ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang abiso mula sa sistema, pumili ng isang skill card. Naguguluhan si Kim Bong-jae at sinabi sa kanyang sarili, bakit ako narito? Isang bagong abiso mula sa sistema ang lumitaw, kinukumpirma ang mga kalahok. Ang ika-6 na haligi ng buhay, staff ng mga sinaunang panahon, ay sumali. Ang ika-5 na haligi ng buhay, ang prinsesa na lumalakad sa mga mirage, ay sumali. Ang ika-4 na haligi ng buhay, ang buwan na nag-aalaga sa mga binhi, ay sumali. Ang ika-3 haligi ng buhay, legislator ng simula, ay sumali. Si Kim Bong-jae ay nagsabi sa kanyang sarili, wala akong nakikita pero nararamdaman ko sila. Ang ika-2 haligi ng buhay, ang Diyos na sumayaw sa kawalan, ay sumali. Bumulong si Kim Bong-jae, isang napakalakas na pakiramdam ng pag-ira. Kinumpirma ang 6 na haligi ng buhay na dumalo. Ang tower ay ngayon ay magbabahagi ng tanong mula sa Temporal Apostle, Death Sovereign. Ang skill na 100 Souls Reincarnation ba ay nakakaapekto rin sa non-player characters? Kung naniniwala kayong dapat isama ang mga non-player characters, mangyaring bumoto upang sumang-ayon. Kung hindi, mangyaring tumutol. Maraming mga boses ang umalingaw-ngaw, Jesh. La. Zakwa Chodeo. Sato Yovela. Weloyo Nashu. Deo Fenta. Kunto Nyola. Jesh Vnailna. Naijesh Nailna. Jesh mula gagamicho Gretehen Welovo Layona. Jesh Nail. Naijesh Nail. Naisip ni Kim Bong-jae, ang bawat wika na ginagamit sa tower ay otomatikong isinasalin para sa amin. Pero iba ang mga ito. Hindi sila mga nilalang sa loob ng tower. Sila ay maaaring mga nilalang na hindi kayang pantayan ng Demon King. Sila ang mga maaaring nagdisenyo ng tower na ito. Ang pagboto para sa agenda ay magsisimula na. Ang ika-6 na haligi ng buhay, staff ng mga sinaunang panahon, ay bumoto upang tumutol. Ang ika-5 na haligi ng buhay, ang prinsesa na lumalakad sa mga mirage, ay bumoto upang sumang-ayon. Ang ika-4 na haligi ng buhay, ang buwan na nag-aalaga sa mga binhi, ay bumoto upang sumang-ayon. Ang ika-3 haligi ng buhay, legislator ng simula, ay bumoto upang tumutol. Ang ika-2 haligi ng buhay, ang Diyos na sumayaw sa kawalan, ay pumili na magbitiw sa karapatan ng pagboto. 2 ang sumang-ayon. 2 ang tumutol. 1 ang nagbitiw, nag-isip si Kim Bong-jae, ang mga dakilang nilalang na may huling say sa aking kasanayan, 100 Souls Reincarnation, ay gumawa ng isang hindi wasto na boto. Bakit nila? May isa pang tao na hindi pa bumoto. Ang hindi na kailangang sumali dahil siya ay nakatayo sa lugar na ito. Ang nakakaalam ng lahat dahil palagi siyang narito. Ang master ng tower. Sumalita si Kim Bong-jae ng malakas, naniniwala akong ito ay dapat pagsang-ayunan. Kung hindi isasama ang mga non-player characters, paano kaya nakapag-summon ang Demon King ng maraming halimaw? Ang mga hindi mabilang na tao na pinatay ng Demon King sa imperyo at kaharian ay mga non-player characters lahat. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ng bawat isa, na baka patayin ko ang mga non-player characters nang walang pagpili at isumon sila. Pero ipinakita ko na sa inyo kung anong klaseng tao ako. Hindi ako ganoong klase ng tao. At hindi ko rin balak mabuhay ng ganoong paraan sa hinaharap. Lumabas ang isang abiso mula sa sistema, hindi masama. Pero komplikado. Death Sovereign, huwag magsalita mula sa iyong ulo kundi mula sa iyong puso. Ngumiti si Kim Bong-jae at sinabi, ang Demon King na yon ay biktima na nahuli ko. Huwag makialam dahil ako ang humuli dito. Ang ika-unang haligi ng buhay, master ng buhay, ay bumoto upang sumang-ayon. Natapos na ang pagboto. 3 ang sumang-ayon, 2 ang tumutol, at 1 ang nagbitiw. Ang kasanayan ng Death Sovereign na 100 Souls Reincarnation ay ngayon ay tatarget din sa mga non-player characters. Ang otoridad ng Temporal Apostle ng Death Sovereign ay tinanggal na. Nagtapos na ang pulong. Naway manalo ang swerte sa iyong panig. Pabalik sa tower, tinawag ng Sword Emperor, Zombie. Hoy, Zombie! Bakit ka biglang napadapa? Sinabi ko, itanong mo sa tower. Tahimik na inilagay ni Estelle ang kanyang ulo sa lupa. Tinawag muli ng Sword Emperor, Zombie si. Hoy, Zombie King! Naririnig mo ba ako? Bumulong si Kim Bong-jae sa sarili,
parang ang oras na ginugol ay isang saglit lang, pero sabay din, parang isang kawalang hanggan. Sumalita si Kim Gong-jae, Sword Emperor. Sumagot ang Sword Emperor, wow, saka ka lang sumagot. Akala ko naging zombie na ang utak mo dahil tinatawag kita palagi ng zombie. Tinanong ni Kim Gong-jae, hindi mo ba narinig o nakita ito? Tinawag ako ng tower papunta sa underworld. Buhay ito at haligi na yon. At may isang nilalang na katulad ng master ng tower na lumabas at tumawa rin. Hindi mo ba nakita yon lahat? Naguguluhan ang Sword Emperor at sinabi, zombie, pasensya na. Siguro ay tinukso kita ng sobra tungkol sa pagiging zombie mo. Hindi na kita tatawagin ng ganoon pa. Pakiusap, magbalik loob ka na. Naisip ni Kim Gong-jae, hindi niya sila kilala, ha? Pati ang alamat na nag-clear ng ika-99 na tower sa ibang mundo ay hindi sila kilala. Sino kaya ang nakatagpo ko? Magpahinga tayo. Habang may maraming bagay akong hindi alam, may mga bagay din naman akong alam. Bigla, nagsalita si Estelle, people spare me. Naisip ni Kim Gong-jae sa sarili, ibibigay ko na ang huling palo sa aking biktima ngayon. Sigurado akong malalaman ko ang natitira pagdating ko sa ika-100 palapag ng tower. Sinabi ng Sword Emperor, patayin mo na ba siya? Hindi mo ba tatanungin ang tower? Itinaas ni Kim Gong-jae ang kanyang espada at sumagot, ayos lang. May sagot na ako. Sa isang tadyak, tinapos ni Kim Gong-jae si Estelle. Sumalita si Kim Gong-jae, 100 kaluluwa magbalik buhay. Ang katawan ni Estelle ay nagsimulang kumulo sa madilim na likido at siya ay umungol sa sakit, orc. Ay! Tumayo ka, utos ni Kim Gong-jae. Naisip niya sa sarili, bagamat mukhang pareho tulad ng dati bago siya namatay, ito ay isang bagong buhay. Ang taong nagbigay ng buhay ay responsable rito. Nagpatuloy si Kim Gong-jae, ang pangalang Estelle na ninakaw mo ay wala kundi isang pangalan. Pero hindi ibig sabihin nun ay maaari mo itong gamitin. Naisip niya, ang unang responsibilidad ay bigyan ito ng pangalan. Hungry Demon, ang sabi niya. Iyan ang magiging pangalan mo mula ngayon, Hungry Demon. Maglilingkod ka sa akin bilang iyong master. Estelle, ang sentes ng hangganan. Ang Demon King ng tag-ulan ng taglagas. Ikaw, na hindi karapat-dapat magkaroon ng pangalan, ay nakatanggap ng pangalan. Yumuko si Estelle ng malalim at nagsabi, Master. Susundin ko ang iyong mga utos. Naisip ni Kim Gong-jae sa huling araw ng ipinangakong 5 araw. Dahan-dahang nagsalita si Estelle, my lord. Naisip ni Kim Gong-jae, isa sa mga hari ay nahulog na. Nakakunot ang noo ng Sword Emperor. Hindi ko maintindihan. Isipin ang ginawa mo sa kanya. Dapat galit siya at nagagalit dahil sa ginawa mo. Tahimik na umiiyak si Estelle. Nagpatuloy ang Sword Emperor, pero bakit siya nagpapakumbaba sa iyo nang hindi lumalaban? Sumagot si Kim Gong-jae, gusto mo bang malaman kung bakit ang Hungry Demon ay nagpapasakop sa akin ng tahimik? Patuloy na umiiyak si Estelle. Ipinaliwanag ni Kim Gong-jae dahil alam niya. Biglang isang kabayo ang kumalog sa lupa. Tumingin si Kim Gong-jae sa Sword Emperor at nagsabi, Sword Emperor, malalaman mo rin ito agad. Lumabas ang isang abiso mula sa sistema, naghahanap ng presensya ng Demon King sa ika-2 dekada ng palapag, hindi matagpuan ang Demon King. Ang Demon King ay hindi na umiiral. Pagbabago ng kasaysayan. Sumigaw si Estelle, hindi. Please. Hindi. Habang papalapit ang iba pang mga kabayo, nanawagan si Estelle, ang baryo muli. Please ning. Sumigaw si Commander Sarbas Ijim, lahat huminto. Bumagsak si Estelle sa lupa at bumulong, my lord. Hindi ko kakalimutan ang galit. Hindi ko hahanapin ang paghihiganti. Gagawin ko ang anumang iniutos mo. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa akin, ngunit please. Please, iligtas mo ang aking paraiso. Nagsay ang Sword Emperor, kaya pala yon. Sinabi ni Kim Gong-jae, gagawin ko ito. Tumango ang Sword Emperor. Ang Lord ay may pananagutan sa pagprotekta sa kanyang mga nasasakupan, ha? Pasensya na at hindi ko ito nakita kanina. Habang naglalakad si Kim Gong-jae palayo, sinabi niya na wala rin ang pustahan mo. Mag-isip ka na kung ano ang gagawin mo. Biglang sumigaw si Kim Gong-jae, lahat huminto. Sumagot si Commander Sarbas Ijim, ako ang General Sarbas Ijim. Paano mo ako haharangin? Ngumiti si Kim Gong-jae. Ano bang pakialam mo sa isang baryo tulad nito?
Ipinahayag ni Commander Sarbas Ijim, ito ang kagustuhan ng Emperor. Narinig naming may isang mangkukulam dito na nag-udyok sa mga mabubuting mamamayan ng kontinente na magrebelde. Nahulog sila sa masamang bitag ng mangkukulam at naging mga halimaw. Paano natin sila iiwan ng ganoon na lamang? Tinanong ni Kim Bong-jae kaya. Sumagot si Commander Sarbas Ijim, kailangan natin silang linisin gamit ang banal na apoy. Naisip ni Kim Bong-jae sa sarili, alam ko kung sino sila. Ang mga paladin ng temple na nailigtas sa ika-13 palapag ay nagsabi, paano mangahas ang isang kulto na nagsasabing siya ay isang saintes na magsabi sa Pope kung sino ang parurusahan at kung sino ang hindi. Ang mga elves ng gubat na nailigtas sa ika-14 na palapag ay nagsabi dahil ito ay isang kahilingan mula sa Lord ng Gubat T. Ang mga magician ng talon na nailigtas sa ika-15 palapag ay nagsabi sa alahas na ibinigay sa amin ng Wise King ng Merfolk. Ang mga warriors ng Bulkan na nailigtas sa ika-16 na palapag. Ang mga armed merchants ng ika-17 palapag. Ang nomadic tribe ng ika-18 palapag. At ang mga sundalo mula sa maliliit na bansa at bansa ng ika-19 na palapag ay nagsabi. Habang ang mga mangangalakal, pinuno, at lahat ng sundalo ng mga bansa sa Free City Alliance ay nagpasya na magkaisa. Paparusahan din namin ang mundo bilang isa. Naisip ni Kim Bong-jae ang mga taong nailigtas ko. Nagdemand si Commander Sarbas Ijim, tatanungin ko ulit. Ang nagbablock sa aming daraanan, sino ka? Lumabas ang isang abiso mula sa sistema, mandirigma ng isang mundo kung saan huminto ang oras. Hirap, hindi alam. O, mandirigma. Ang mga tao sa kontinente na ito ay hindi malalaman ang katarungan at dedikasyon na iyong ipinamalas. Ngunit ang katarungan ay mananatiling katarungan, at ang dedikasyon ay mananatiling dedikasyon. Pipiliin mo pa rin bang maging mandirigma sa isang mundong huminto ang oras? Tinanong ni Kim Bong-jae, General Sarbas Ijim, sinabi mo bang dumating ka dito matapos tumanggap ng mga utos mula sa Emperor? Sumigaw ang isang sundalo, ikaw. Paano mo itinuturing ang general na nasa ilalim ng mga utos ng imperyo nang hindi formal? Tumawa si Kim Bong-jae, ang saya mo. Ikaw, na higit na nakakaalam kaysa sa lahat ng iba pang tao ng kawawang estado ng emperor ng imperyo, ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mga utos ng imperyo. Naguguluhan si Commander Sarbas Ijim. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Paano mo nagagawang sabihin ang isang bagay na kasing kapal ng mukha? Ipinadala ka ba ng mangkukulam? Kim Bong-jae ay napangisi. Kapal ng mukha. Karapat-dapat bang manggaling yan sa isang taong nagpatalsik sa tagapagmana ng trono at sinubukang ipaupo ang ikatlong prinsipe? Naisip niya sa sarili, ito ay impormasyong nakuha ko matapos kong maranasan ang trauma ng general. Kahit hindi niya ito alam, hindi ka dapat mamuhay ng ganyan. Nakalimutan mo na ba kung gaano kabuti ang emperador sa'yo? Ikaw, na nakatakdang maghabi ng lambat sa daungan habang buhay, ay naging general dahil lamang sa emperador. Nanlaki ang mga mata ni Commander Sarbas Ijim. Alam ko na. Galing ka sa Amber Palace. Sinusubukan mo bang baguhin ang isipan ng lahat ng narito mula sa iba't ibang panig ng mundo? Natawa si Kim Bong-jae. Hangal na gago. Mukha ba akong sunod-sunuran sa isang natanggal na reyna? Siguro dahil sanay kang maghabi ng lambat, pero wala ka talagang kakayahang humusga ng tao. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa'yo? Itinaas ni Kim Bong-jae ang banal na espada, ang A3 na biglang nagliwanag. O dakilang nagtatag ng imperyo, ang sugo na ipinadala ni Lefanta Ijim ay nakatayo sa iyong harapan. Ipinagpatuloy niya, Sarbas Ijim. Alam ko ang kaguluhang bumalot sa pamilya ng emperador at ang masasamang gawain ng walang silbing tagapagmana ng trono. Alam kong nasa panig ka ng ikatlong prinsipe, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa tapat mong paninilbihan sa imperyo. Ang pagsaway ko sa iyo dahil sa kasakiman sa kapangyarihan ay pagsubok ko lang sa iyong pagkatao. Nasaktan ka ba roon? Namutla ang mukha ni Commander Sarbas Ijim. Paano ko magagawang magdamdam? Dahil kinilala mo ang aking katapatan. Ngunit hindi ko napigilan ang aking galit. Ano itong aking nagawa? Tinutok ni Kim Bong-jae ang kanyang mata. Kung hindi ka nagagalit, bakit hindi ka pa bumababa mula sa kabayo? Mabilis na bumaba si Commander Sarbas Ijim at lumuhod sa harap ni Kim Bong-jae. Patawarin mo ako eh. Inutusan ni Kim Bong-jae, protektahan ang pagsikat ng araw. Bantayan ang mga dagat at lahat ng nabubuhay sa lupa. O, imperyo ng Ijim, naway magningning ka palagi.
Ang abang lingkod na ito ay gumagalang sa sugo ng nagtatag na emperor. Sumagot ang mga sundalo sa paligid, kami po ay gumagalang. Kami po ay gumagalang sa sugo ng nagtatag na emperor. Ang Sword Emperor na nanonood sa gilid ay nagsabi, Hua. Kim Zombie. Akala ko magaling ka lang magbitiw ng kalokohan pero magaling ka rin pala magbanta. Naisip ni Kim Bongja, napansin mo lang ba yon? Nagpatuloy ang Sword Emperor, ituturo ko pa sa iyo ang isa pang bagay ha. Ang pinakamahalaga kapag ikaw ay sumusuong sa espada ay hindi lang ang iyong mga kakayahan. Ito ay ang tiwala. At kumpiyansa, lalo na ang tiwala mo sa sarili mo. Ganon din sa pagbabaluktot. Para maloko mo ang iyong kalaban, kailangan mong magawang lokohin ang sarili mo. Tandaan mo ito, ang pagbabaluktot ay tungkol sa kumpiyansa. Isang elf na malapit ay bumulong, ang sugo ng nagtatag na emperor. Ang kanyang kaibigan, na napansin ang espada, ay nagdagdag pero ang espadang iyon ay tiyak. Isang pari ang nagtanong, bakit ang sugo ay nasa ganitong lugar? Naisip ni Kim Bongja, ayon niya, ang mga kasinungalingan ko gamit ang banal na espada ay gumagana lamang sa mga sundalo ng imperyo, ha? Nag-atubiling nagtanong si Commander Sarbas Ijim, Sugo ng nagtatag na emperor. Maari bang itanong ng abang lingkod na ito kung bakit kayo narito? Tumango si Kim Bongja. Ano yon? Nagpatuloy si Commander Sarbas Ijim, pumunta kami upang sakupin ang mangkukulam ngayon. Maari ko bang malaman kung bakit kayo narito? Naisip ni Kim Bongja, tandaan mo, ang pagbabaluktot ay tungkol sa kumpiyansa. Sumigaw siya, aking mga sundalo. Nailigtas ko na ang mangkukulam. Napalunok si Commander Sarbas Ijim, anong? Itinutok ni Kim Bongja ang kanyang daliri kay Estelle. Tignan niyo doon. Estelle. Siya ang mangkukulam mula sa kanlurang bahagi. Isang bulag na tao ang sumigaw, nakita ko na siya noon. Siya nga iyon. Ang kanyang bingi na kaibigan ay sumigaw, sunugin ang mangkukulam. Ang kanilang amputadong kasama ay umiyak, patayin siya agad. Nanatiling kalmado si Kim Bongja. Hungry Demon, lumapit ka dito at lumuhod. Nag-atubiling si Estelle sandali pero lumapit at sumunod sa utos ni Kim Bongja. Nagulat si Commander Sarbas Ijim habang pinapanood ito. Bawasan ang iyong ulo. Tingnan ang lupa. Patuloy na sumunod si Estelle. Ilagay ang iyong noo sa lupa. Yufi. Unggol ni Estelle ngunit sumunod. Idinagdag ni Kim Bongja, tumalon mula sa lupa sa estado na iyan at mag-ikot ng pasulong. Nagduda si Estelle sandali. Hindi mo ba ako narinig? Aayos lang. Sagot ni Estelle at magulong nag-roll pasulong. Ngayon, mag-handstand. Gawin mo ito ngayon din. Pagod na si Estelle, nahirapan ngunit nagawa pa ring sumunod. Iunat ang iyong mga braso at tumalon ng 20 beses. Magsuot at tumayo ng 10 beses. Gawin ang 10 push-ups pagtapos na. Panatilihin ang plant position ng 20 segundo. Sa huli, bumagsak si Estelle sa lupa, humihingal. Ako hindi ko na kayang magpatuloy, my lord. Hindi ko na kayang igalaw ang aking katawan. Pinaharap ni Kim Bongja ang mga tao, naiintindihan nyo na ba? Tulad ng nakikita nyo, nailigtas ko na ang mangkukulam. Ano man ang mangyari ngayon, hindi na siya makakalaban sa mga utos ko. Wala na siyang kapangyarihang makapanakit sa kontinente na ito. Maari kayong mag-relax. Si Commander Sarbas Ijim at ang kanyang mga sundalo ay nakatayo sa gulat, nakabukas ang mga bibig. Kung iyan ang sinasabi mo, kaya... Stammered ni Commander Sarbas Ijim. Isang sundalo ang pumagitna, sandali lang. Ano bang ginagawa mo ngayon? Dumating kami rito para sakupin ang mangkukulam. Nilingon ni Commander Sarbas Ijim ang ulo. Tulad ng sinabi ng sugo, ang mangkukulam ay nakontrol na. Nagprotesta siya, paano namin paniwalaan yon? Hindi ba ang espada na yon ang tanging patunay na siya ang sugo ng dakilang nagtatag na emperor mula sa silangan? Sumimangot si Commander Sarbas Ijim. Iyan na lang ang espada. Nagtatanong ka ba sa otoridad ng imperyo ngayon? Ang espada na iyon ay patunay ng pabor ng Diyos. Nag-atubili ang lalaki. Hindi, ngunit ang Pope ay nagbigay sa akin ng mga utos. Sumagot si Commander Sarbas Ijim, mukhang inilalagay mo ang mga utos ng Pope higit pa sa ng nagtatag na emperor. Sumigaw ang lalaki, ano? Nagtatanong ka ba sa otoridad ng temple? Sumagot si Sarbas Ijim, hindi ba't ikaw ang unang nagtanong sa otoridad ng Guardian Holy Sword?
Ang lalaki ay gumanti, sige, kung ganun. Mukhang ang pangatlong prinsipe na sinusundan mo ay hindi na kailangan ang suporta ng Pope. Nagngisi si Commander Sarbas Ejim. Ha, yan na ang pagkadarn na suporta. Mayroon na kaming sugo ng nagtatag na emperor na nagmamasid sa atin. Hindi na ito mahalaga. Ang mukha ng lalaki ay nagbago ng hindi makapaniwala. Ganito ba talaga ang pananaw ng pangkat ng pangatlong prinsipe? Naisip ni Kim Gongjae, alam ko kung bakit tinangka ng Hungry Demon na magpasok ng pader sa pagitan ng mga mang-uusig. Nagsay si Commander Sarbas Ejim. Hindi ito ang oras para dito. Hindi ba't kailangan nating tiyakin kung ang sinabi ng batang iyon ay totoo? Kaya naman itinuturing ng mga tao na maikli ang buhay ay walang kaalaman. Nagalit ang lalaki. Ano? Sinasabi mong ganun ang tingin ng mga Elves sa mga tao. Si Sarbas Ejim, na nainis, ay nagdagdag, ano ang magagawa ng temple at ng imperyo? Pareho kayong nag-aaway sa isang mahalagang panahon. Pinigan ng lalaki ang kanyang mga kamao. Wala nang kailangang sabihin. Ayusin natin ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban tulad ng tunay na kalalakihan. Bigla, isang babaeng uri ng buwaya ang lumapit. Lahat mangyaring maglayo. Sa aking pananaw, mukhang isang simpleng problema lang ito. Kailangan lang nating malaman kung ang batang iyon ay tunay na sugo ng nagtatag na emperor, kung ang babaeng iyon ay ang mangkukulam, at kung ang sugo ba ay talagang nakontrol ang mangkukulam. Malulutas ang mga problemang ito kapag nalamang natin ang mga sagot sa tatlong tanong na ito. Nagtanong si Commander Sarbas Ejim, paano natin ito makukumpirma, kung ganoon? Ipinakita ng buhaya ang isang maliit na bagay. Ito ang jade ng kaluluwa na ibinigay sa amin ng matalinong hari ng mga merfolk. Kung maglalagay kayo ng isang patak ng dugo dito, malalaman kung ang may-ari ng dugo ay mabuti o masama. Lumapit siya. Ayos lang. Kung ang babaeng iyon ay talagang ang mangkukulam ng mga hangganan, at kung ikaw ay talagang sugo ng nagtatag na emperor, tanggapin mo ang pagsusuri ng jade na ito. Tahimik na tumingin si Kim Gongjae sa jade. Ulit-ulit na sinabi ng buhaya, ito ang jade ng kaluluwa. Kung ang dugo ng isang tao na may mabuting kaluluwa ay tumama dito, maglalabas ito ng puting liwanag. Kung ang dugo ng isang tao na may masamang kaluluwa ay tumama dito, magiging itim ang jade. Ayos lang. Kung ang babaeng iyon ay talagang ang mangkukulam ng mga hangganan, at kung ikaw ay talagang sugo ng nagtatag na emperor, tanggapin mo ang pagsusuri ng jade na ito. Ang mga masasamang gawain at mabubuting gawain na iyong ginawa ay mapapatunayan ng jade. Bumulong si Kim Gongjae kay Sword Emperor, parang kapareho ito ng lie detection ni Vigilante Captain at Detective's Insight ni Sword Saint, ano? Tumango ang Sword Emperor. Magaling talaga ang mga nilalang na tulad ng tao sa paggawa ng mga bagay na ganyan. Sumimangot si Kim Gongjae. Ayos lang. Subukan mo akong subukin. Nagbabala ang buhaya, huwag mong pagsisihan ito. Walang silbi ang pandaraya sa harap ng jade. Hinawakan niya ang pulso ni Estelle at pinaputi ang kanyang palad gamit ang isang maliit na talim. Dumaloy ang dugo ni Estelle sa jade. Bigla, ang jade ay nagdilim, umiikot na may mga anino. Napalunok ang buhaya sa takot. Perk! Ganito-ganito kabigat ang masamang kaluluwa. Ilan kayang masamang gawain ang ginawa mo, at ilan kayang buhay ang tunay mong kinuha. Isa kang isinumpang nilalang isang mangkukulam. Hindi, sigurado akong ikaw ang Demon King. Ipinagpag ang Estelle at lumingon kay Kim Gongjae. Ayos lang. Ngayon, ikaw na. Tinawag mong sarili mong sugo ng nagtatag na emperor. Handa ka na ba? Inilabas ni Kim Gongjae ang kanyang kamay ng may kumpiyansa. Laging handa. Pumikit ang buhaya. Walang silbi ang subukan mong lokohin ang kahit sino. Dito. Pinutol niya ang palad ni Kim Gongjae gamit ang mahahabang kuko, pinayagan ang kanyang dugo na dumaloy sa jade. Bigla, isang napakabighaning puting liwanag ang sumabog mula sa jade, nagpapaliwanag ng buong paligid. Ang madilim na aura mula sa dugo ni Estelle ay nawala agad. Ang mga mata ng buhaya ay lumaki sa gulat. Totoo ito. Lumiwanag pa ang liwanag, kumikislap na parang araw. Nagtakip ng mga mata si Commander Sarbas Ejim. Ano sa mundo ang nangyayari? Isang elf ang sumigaw, "Oh, aking matalinong hari. Bakit may ganoong liwanag mula sa jade?" Bumulong ang buhaya mage, paano kaya ang kaluluwa na ito napaka-pure? Ilan kayang buhay na ang nailigtas niya?
Ang taong ito ay ang liwanag mismo. Siya ang liwanag di. Ang mayabang na paladin ay nagbulong, liwanag. Sumagot ang buhaya mage, hindi mo ba makikita mula sa kanyang kaluluwa na sumasabog na ang liwanag? Nagmumura ang paladin, hindi ko talaga makita. Nagkunot ang noo ng buhaya mage. Bakit ganyan? Hindi ba dapat ay makita mo ito, paladin? Nagmumura ang paladin, sa una, ano ba ang ibig mong sabihin na liwanag? Bumuntong hininga ang buhaya mage. Kaya pala walang kwenta kausap ang mga mabababang tao. Walang paraan na magsisinungaling ang isang tao na may ganitong kaluluwa. Kahit na magsinungaling siya, gagawin niya ito para sa ating kapakanan. Hindi, sigurado akong siya ang apostol ng Diyos. Sumimangot si Kim Gongjae. Tama. Ako ang apostol ng Diyos. Bumulong ang isang sundalo, ang taong iyon ay ang liwanag di. Nagtanong ang kanyang kaibigan, anong liwanag? Idinagdag ng kanilang eunuch na kasama, well, kumikislap naman siya. Pati ang espada niya kumikislap di. Obserbasyon ng isang isdang tao, mukhang iyon ang espada na ginamit ng emperor ng Aijim. Isang eunuch ang nag-isip, ibig bang sabihin ito ay galing siya sa isang kilalang pamilya? Patuloy na nalilito ang paladin, nyugyog ang ulo. Hindi. Hindi ko pa rin naiintindihan. Ipinahayag ng buhaya mage, ang batang iyon siya ang sugo ng nagtatag na emperor at ang liwanag mismo. Pinutol ng paladin, nakalimutan ba ninyo? Kailangan nating sunugin ang lugar na iyon. Hindi lang ang pope ang nag-aalala tungkol sa mangkukulam, may mga tagasunod din ng mangkukulam. Hindi natin pwedeng payagan silang makaligtas sa banal na paghatol. Nakahawak si Estelle sa jacket ni Kim Gongjae, nanginginig. Siyempre, humalakhak ang paladin, kung ikaw nga ang apostol ng Diyos, dapat ikaw ang manguna sa banal na paghatol at magpakita ng daan. Bumulong si Sword Emperor kay Kim Gongjae, ayos lang. Ang pinakamagandang kasinungalingan ay may 70% katotohanan at 10% kasinungalingan. Tinutok ni Kim Gongjae ang kanyang mata sa paladin. Paladin ng temple, mag-ingat ka sa mga salita mo. Ako ang magdedesisyon kung paano isasagawa ang banal na paghatol. Dahil ako na ang tumanggap ng lahat ng kasamaan, ginawa ko na ang banal na paghatol. Ipapakita ko sa iyo. Isang pitik ng daliri, 4,069 na kalansay ang lumitaw, ang kanilang mga mata ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag. Sumigaw sila, ang kanilang mga boses ay umuukit sa buong laban ng lugar. Napaatras ang mga sundalo sa takot. Demons! Ang paladin na nanginginig ay humingal, "O Diyos, ano sa langit ang lahat ng mga nakakatakot na bagay na ito?" Tahimik na inilagay ni Kim Gongjae ang kanyang kamay sa ulo ni Estelle. Ito ang aking ginawa. Tingnan mo ito. Ang mangkukulam ay hindi ang tanging masamang nilalang sa mundong ito. Lahat ng mga ito ay mga masamang nilalang na aking tinanggap, pati na ang mga demonyo na halos kasing sama ng mangkukulam. Nagmumura ang paladin, lahat ng mga halimaw na ito. Ipinahayag ni Kim Gongjae, inutusan ako ng Diyos na puksain ang kasamaan na bumabalot sa lupa. Misyon ko ang pasakopin ang lahat ng kasamaan sa mundo at tungkulin kong ikulong ang lahat ng mga demonyo sa impyerno. Ang nakikita ninyong ito ngayon ay ang aking impyerno. Bumulong ang buhaya mage na may paghanga, aba. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito habang kami ay hindi nakakaalam? Tama, sagot ni Kim Gongjae. Napabulalas siya, walang nakakakilala sa iyo bilang apostol. Para sa isang tao lang na katulad mo na magdala ng gano'n ng kalaking impyerno mag-isa. Opo, matigas na sabi ni Kim Gongjae. Ito ang aking tungkulin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ikaw ang liwanag. Sumigaw siya sa iba, wala nang kailangan pang pagpunish ang mangkukulam ng hiwalay. Ako na ang nagkulong ng lahat ng mga masamang nilalang. Magbubuntong hininga sila magpakailanman sa ilalim ng aking anino. Ako ang kanilang impyerno. Walang hanggan niyo kaming inililigtas sa mga paraang hindi namin napansin. Ang Sword Emperor, na hindi pa kumbinsido, ay nagtawa. Wala na akong ituturo pa sayo. Umalis na tayo. Purong-puro na ako parang isang bata ngayon at hindi ko na kayang makita ang isang katulad mo. Sumimangot si Kim Gongjae. Napakababa mo, guro. Marami pa akong matutunan mula sa iyong masamang personalidad. Bumaling kay paladin, nagsalita si Kim Gongjae ng may otoridad. Sigurado akong alam mo na ngayon, ito ang kalooban ng Diyos, ang banal na paghatol ng Diyos. Balak mo bang salungatin ang matigas na utos ng Diyos?
Nagmumura ang paladin, bakit, apostol? Pinatigas ni Kim Gongjae ang kanyang tono. Ang ibig kong sabihin ay kung makakatakas ang mga demonyong ito at magdudulot ng malaking pinsala sa mundo. Pinutol ng paladin ang usapan ng may takot, apostol, anong balak mong gawin sa kalansay na ito? Sumimangot si Kim Gongjae. Wala akong ibang layunin kundi alisin ang iyong mga pagdududa. O, mga sandaang kaluluwa, tandaan. Bigla, ang isa sa mga kalansay ay naging si Yosoha na nagmumurang nagalit. Ano ito? Anong nangyari? Sigaw ni Yosoha. Ano nang ginawa mo sa akin para maging ganito? Hindi ako tatanggapin kahit sunugin kita ng buhay. Tumakbo siya patungo kay Kim Gongjae, hinawakan siya sa kwelyo. Papatayin kita, hayop ka. Paano mo ako pinayagan maging ganito? Papatayin kita, walang kalaban-laban. Nanatiling kalmado si Kim Gongjae. Tulad ng nakikita mo, ang lalaking ito ay kasing sama ng mangkukulam. Hindi ba mas masama pa siya kaysa sa mangkukulam? Nagalit si Yosoha, sino ang mga tao na ito? Hoy, buwaya! Mahahabang tainga. Anong titig nyo? Sigurado akong may magagandang bagay na babagsak kung pag-apakan ko kayo at patayin. Pinatigas ni Kim Gongjae ang kanyang tinig at pinatigas ang mga daliri. Sumayaw. Bigla, nagsimulang magsayaw ng walang kabusugan si Yosoha, parang isang baliw na performer. Ano ito? Hindi. Sandali lang. Papatay ako sa inyo. Papatayin ko kayong lahat. Tiyak na papatayin ko kayo o. Sigaw niya, kahit ang katawan niya ay patuloy na sumasayaw ng laban sa kanyang kagustuhan. Napako sa takot ang paladin at bumagsak sa tuhod. Tinanong ni Kim Gongjae, nababahala ka pa ba pagkatapos makita ito? Hindi kayang lumaban ng mga demonyo sa mga utos ko. Ang paladin na hindi na kayang magpigil ay tumingala. O, apostol, maaari ko po bang malaman ang iyong pangalan? Tumingin si Kim Gongjae mula sa itaas. Ako si Gongjae. Sumunod ang iba, lumuhod at nagsimula magdasal, susundan namin ang iyong mga utos, Gongjaenim. May lumabas na abiso sa sistema, binabati kita. Na-clear mo ang normal na yugto. Na-clear mo ang nakatagong misyon, mandirigmang mula sa mundo na huminto ang panaho. Na-clear mo ang boss stage. May isang raider, ang Death Sovereign. Kino-calculate ang reward ng clearance. Kumpleto na ang kalkulasyon. Ang mga gantimpala ay ibibigay sa iyo makalipas ang 24 na oras sa ikabayang palapag. Nagtantrum ang Sword Emperor, sino ba ang nag-clear ng boss stage na ganito? Baliw na Kim hayop. Tumawa si Kim Gongjae. Baliw man o hindi, wala akong pakialam. Na-clear ko ang mga yugto hanggang sa 19 na palapag sa paraang gusto ko. Walang namatay na hunter nang i-raid ko ang 19 na palapag. Walang namatay na tao mula sa empire o mula sa kontinente. At tinanggap ko ang gago na ito, sabi ni Kim Gongjae na may ngiti. Sigurado akong ang 19 na palapag ay na-clear ko kahit na wala akong ginawa kundi ang magmasid. Ang pag-burn ng nayon at pagkawala nito ay isa lang sa mga paraan ng pagtatapos. Wala nang pakialam ang tower kung masaya o malungkot ang katapusan, basta't ito ay magtapos ng tama. Kung hindi sana nakapag-clear si Yosoha sa ika-40 palapag. Nagpatuloy siya, ang mundong ito ay hindi itinatakda ng tower. Hindi ito isang katapusan na wala tayong magawa. Tumingala si Kim Gongjae sa langit at nagsalita sa sarili, ngayong araw, hindi umulan ang langit at walang apoy sa lupa. Ito ang katapusan na pinili ko. Tanong ng Sword Emperor, iyan ba bahagi ng katapusan na pinili mo? Habang patuloy na sumasayaw si Yosoha ng walang kalaban-laban, sumigaw siya, hayop na ito. Itigil mo na agad. Bakit hindi mo itinitigil ito? Nagbigay ng thumbs up si Kim Gongjae kay Sword Emperor. Hindi ba't maganda ito? Bobo, sigaw ni Yosoha sa pagkabigo. May isa pang notification na lumabas, anunsyo para sa lahat. Ngayong araw, na-clear ang 19 na palapag. Sumunod na notification, anunsyo para sa lahat muli. Ngayong araw, na-clear ang 19 na palapag. Nagmumura si Kim Gongjae, sayang. Hindi gumagana ang internet dito. Nagngiti si Sword Emperor. Hindi ba't sinabi mong wala ka ng pakialam kung paano ka tinitingnan ng iba? Kailan ko sinabi iyon? Tanong ni Kim Gongjae. Inisip ko lang na gusto mong makilala ng mangkukulam at ng lolo kaysa sa mga ordinaryong tao, sagot ng Sword Emperor.
Lumabas ang isang bagong notification, ang ika-21 palapag ay magbubukas sa 24 na oras. Nag-smile si Kim Gong-jae. Mas maganda nga ang recognition, di ba? Gusto ko talagang makilala sa magkabilang panig. Ipinapakita ng countdown timer ang 23 minuto, 59 na segundo at 53 bahagi ng segundo. Tumawa ang Sword Emperor. Wow, hindi ka ba malupit? Bakit ka ganyan kasakim? Biglang niyakap ni Anastasia si Kim Gong-jae mula sa likod at sumigaw, Death Sovereign. Tinutukso mo ako. Seryosong astig. At isa ka lang batang hindi pa umabot sa 30. Arg! Black Dragon Leader, masakit ni. Bro ni Kim Gong-jae. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ng Sword Saint na si Marcus Kalenburi na may ngisi. Ipinakita ni Anastasia ang sirang cellphone at ipinakita ito kay Kim Gong-jae. Talaga bang na-clear mo ang ika-20 palapag sa loob ng 5 araw? Hindi ba't baliw na baliw yon? Wala kang ideya kung gaano kalakas ang ingay sa tower ngayon. Tignan mo. Idinagdag pa niya, bumaba ako saglit sa unang palapag para kunin ito. Ang mga screenshot mula sa kanyang sirang cellphone ay nagpapakita ng mga headline, flash news, isang hindi pa nangyaring pag-unlad. Na-clear din ang ika-14 na palapag. Naitakda na ang palayaw ng bagong bituin, ang Death Sovereign. Sino sa mga Sword Saint, Mangkukulam, at Death Sovereign ang may pinakamalaking papel? Hindi ko na screenshot ang lahat dahil sobrang dami ng mga artikulo. Pasensya na, humingi ng paumanhin si Anastasia. Pero kailangan mong maintindihan ito, Death Sovereign. Hindi lang ang tower, pati ang labas ng mundo ay nagkakagulo. Kahit na ganito ang mga headline, lahat ay tungkol sa'yo, kung saan ka ipinanganak, anong klaseng buhay ang tinahak mo, at kung paano ka naging ranker sa isang iglap. Nablink si Kim Gong-jae. Sandali. Ikaw ba ang nag-screenshot ng lahat ng ito mag-isa? Naman, sagot ni Anastasia na may ngiti. Kung ganoon bumaba ka sa unang palapag para lang mag-screenshot ng mga artikulong ito tungkol sa akin. May lumabas na notification mula sa sistema, teleported ka na sa lungsod ng unang palapag. Habang nag-scroll si Kim Gong-jae sa mga screenshot sa sirang cellphone ni Anastasia, tumunog ang device sa bawat tap. Tumango si Anastasia. Siguro kung ganun ang gusto mong sabihin. Pumaitim ang mukha ni Kim Gong-jae at naiisip niya, ang taong may pinakamaraming otoridad at nakarank na pangalawa sa tower itong taong ito. Nagbigay ng babala si Anastasia, huwag mong basahin ang mga comments. Siguradong may mga tao na magsiselos sa'yo at mag-iiwan ng masasamang mensahe. Ang walang casualty na tagumpay ay isang kamangha-manghang bagay. Huwag mong pansinin ang mga walang halaga. Naramdaman ni Kim Gong-jae ang init ng katawan ni Anastasia laban sa kanya at nag-isip, isa ba siyang anghel? Nagmura ang Sword Emperor. Lahat ng may mabuting trato sa'yo, anghel na ba sa'yo? Kung hindi siya anghel, isa ba siyang diyosa? Naiisip ni Kim Gong-jae. Nag-roll ng mata ang Sword Emperor. Baliw na tangan. Pinitlagan ni Anastasia ang kanyang mga isip. At tingnan mo ito. Ito ang mga headline ng pahayagan kahapon. Ang headline ay, in-update ang mga ranking ng Hunter. Rango 1, Sword Saint Rango 2, Black Witch Rango 3, Death Sovereign Rango 4, Countess Rango 5, Cult Interrogator Rango 6, Viper Rango 7, Bebel's Lingist E. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito mula nang magbukas ang tower, sumigaw si Anastasia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may dumaan mula sa labas ng ranking at pumunta sa Rango 3 sa isang iglap. Ipinagbulungan ni Kim Gong-jae sa sarili, Rango 3. Ngumiti si Anastasia. Congrats, Death Sovereign. Isa ka na ngayon sa mga kinatawan ng lahat ng Hunters. Dapat ka na ngayong mag-ingat sa mga kilos mo. Inusisa ni Kim Gong-jae ang kanyang ulo. Paano ko kikilos? Pumasok ka sa 5 top guilds, kahit hindi ka formal na kabilang sa alinman, ipinaliwanag ni Anastasia. Ang isang taong may ranggong 3 ay karaniwang itinuturing na leader ng guild. Kahit naka-affiliate ka sa lahat ng top guilds, hindi tama na manatili ka lang na miyembro. Leader ng guild Inulit ni Kim Gong-jae. Pinaamo ni Anastasia ang tono. Pero kung gusto mong gawin ang lahat mag-isa at ay clear ang tower tulad ng lolo, hindi kita pipilitin. Inangat ni Sword Saint Marcus Kalenburi ang kilay. Pinipintasan mo ba ako ngayon? Sumimangot si Kim Gong-jae. So, nandyan ang mga yon. Sino ba lahat ng mga taong ito?
Ipinaliwanag ni Anastasia, sila ang mga sundalo mula sa buong kontinente. Yinan masyado yatang matagal kung ipaliwanag pa, sabi ni Kim Gongja habang kinakamot ang kanyang ulo. Ngayon na napabagsak natin ang Demon King, may nangyaring invasion event na kinasangkutan ang mga GNED player characters. Kaya't ginamit ko ang skill ko at isang item para magpanggap na ako ay kinatawan ng emperador ng pundasyon ng empire at kung ano-ano pa para papaniwalain silang tumigil. Tumawa si Anastasia. Magaling ka palang mangmanyobra, ano? Well, salamat doon, na-clear ko ang ika-20 palapag ng hindi nagdurugo, sagot ni Kim Gongja. Hindi ko naman tinutulig saka, sabi ni Anastasia na may ngiti. Maganda naman ang nangyari. Dahil sa'yo, maaari na tayong makipagkalakalan sa kontinente. Hindi na natin kailangang magbigay galang sa mga matandang mga aswang mula sa labas ng mundo. Mga malupit na hayop, lagi silang nagtatangkang magbargain sa presyo ng mga rasyon. Tignan natin kung magagawa pa nila yan sa hinaharap. Tumango si Sword Saint Marcus Calenbury. Sa katunayan, ang kalakalan sa pagitan ng tower at ng labas ng mundo ay hindi patas. Sa mga pondo, mga resources, at mga teknolohiya, mas marami ang kayang ihandog ng tower kaysa sa labas. Napabuntong hininga si Anastasia. Mga rasyon. Laging sila ang problema. Naisip ni Kim Gongja, akala ko hindi kami magkasundo ng una tayong magkita, pero mukhang mas naging malapit kami ngayon. So, Black Dragon Leader, ang ibig mong sabihin ay maaari na tayong makipagkalakalan sa kontinente ngayon, tama? Tanong ni Kim Gongja. Opo, sagot ni Anastasia. Ngumiti si Kim Gongja. Kung ganoon, ipapahiram ko ang pangalan ko sa inyo. Ako ang kinatawan ng emperador ng pundasyon at ang apostol ng Diyosa sa mundong ito. Sigurado akong magiging mas madali para sa inyo kung magpapanggap kayong mga apostol ng Diyosa. Tinutukso ni Anastasia. Nagpapasalamat ako sa iyong alok pero sigurado akong hindi ito libre. Ano ang gusto mo? Sumungaw ang mga mata ni Kim Gongja. Ang ika-20 palapag. Si Estelle, na tahimik na nakikinig ay napabuntong hininga. Lumaki ang mga mata ni Anastasia. Ibig mong sabihin, gusto mong ang buong ika-20 palapag ay para lang sa'yo. Opo, kumpirmado ni Kim Gongja. Mas tumpak, gusto kong pag-aari ang lahat ng lupa sa ika-20 palapag. Bilang kapalit, hindi ko kukunin ang kahit ano mula sa pag-clear mula sa ika-11 hanggang ika-19 na palapag. Maaari mong ibahagi ang mga karapatan sa kalakalan sa kontinente sa ibang mga hunters. Isinasaalang-alang ni Anastasia ang alok. Isang magandang suhestyon. Hindi ko kayang magdesisyon mag-isa. Kailangan kong tipunin ang mga ibang leader ng guild at pag-usapan ito. Tumigil siya saglit at tiningnan ang paligid. Talaga bang gusto mong kunin ang lugar na ito? Mukhang hindi ito kasing halaga ng inaasahan mo. Maliit at mukhang hindi maganda para sa pagsasaka. Batay sa aking karanasan, mas kikita pa kung ibabahagi ang ani mula ika-11 hanggang ika-20 palapag. Nilingon ni Kim Gongja ang ulo. Mas gusto ko ang mga ari-arian kaysa sa pera. Ang pag-ari ng lupa ang pinakamainam. Sige, sagot ni Anastasia. Akitin ko ang mga leader ng guild upang magkita kayo at mapag-usapan ito. Maganda, sumang-ayon si Kim Gongja. Tiningnan ni Anastasia ang magulong eksena sa malayo at nagtanong, at may tanong ako sa iyo, ano ba ang nangyayari doon? Patuloy na sumasayaw si Yosuha, umiiyak at dumudura ng hindi makontrol. Pinalampas lang ito ni Kim Gongja. Black Dragon Leader, wala kang nakita dito. May lumabas na notification mula sa sistema, teleported ka na sa lungsod ng unang palapag. Nagsabi si Anastasia, pwede ba tayong magkita sa CAF mula kanina? Opo, ayos lang sa akin, sagot ni Kim Gongja. 5 araw mula sa pananaw ng iba, ngunit sa akin, ilang daang araw na mula nang bumalik ako, naiisip ni Kim Gongja sa sarili habang humihinga ng malalim. Hani. Napansin ito ni Anastasia. Anong nangyari? Pakiramdam ko, talaga namang ako na ang nakapag-clear ng ika-20 palapag, aminin ni Kim Gongja. Ngumiti si Anastasia na parang naiintindihan. Sigurado akong madarama mo pa ito ng higit pa. Nasabi ko na sa'yo, ikaw lang ang tanging paksa na pinag-uusapan ng lahat sa tower. Maghanda ka na. Biglang sumabog ang malalakas na boses mula sa labas. Nasa labas na siya. Ito ang Death Sovereign. May isa pang sumigaw, ito ang Mangkukulam at ang Sword Saint. At ibig sabihin ang taong iyon ay ang Death Sovereign.
Sumabog ang mga flash ng kamera habang ang mga mamamahayag ay sumugod papunta kay Kim Gong-jae. Isang reporter ang nagmadali papunta. Totoo ba na ikaw lang ang nag-clear ng ika-20 palapag? May isa pang tumawag, pwede bang tumingin dito? Saglit lang. Isang babae ang nagtanong, ano ang relasyon mo sa mangkukulam? Nag-atubili si Kim Gong-jae. Yuhi. Lumapit si Anastasia at bumulong, huwag mong sabihin ang kahit ano. Wala ka pang karanasan sa paghanda ng press, di ba? Nagpatuloy siya, mystical o sikat na bituin. Nagblink si Kim Gong-jae na litong-lito. Ano? Ang konsepto na gusto mong ipakita, ipinaliwanag ni Anastasia. Gusto mo bang maging misteryoso sa kanila o maging isang sikat na bituin? Kapag napili mo na ang konsepto, mahirap na itong baguhin. Kaya't sagutin mo ako ngayon. Ang sikat na bituin ay parang movie star. Kailangan mong magkaroon ng mga social media account at sarili mong sekretarya. Bibigyan ka ng Black Dragon ng mga tao at seguridad. Nagmura si Sword St. Marcus Callenbury. Nagtratrabaho ako mag-isa dahil ayokong makialam sa lahat ng kalokohang ito. Nagtataka si Kim Gong-jae, anong kailangan kong gawin kung gusto kong maging misteryoso? Madali lang, sagot ni Anastasia, seryoso ang tono. Magpaka-emotionless. Walang social media, walang appearance sa mga magazine o broadcast. Ganon din sa mga personal broadcast. Mga 2 interview lang bawat taon at sa mga reporter na ako mismo ang nag-vet. Yun lang, tanong ni Kim Gong-jae. Tinaas ni Anastasia ang kilay. Mukhang hindi mo pa rin naintindihan kung gaano kahirap ito. Ang atensyon ay parang droga, isang drug na nakaka-addict. Kahit na 10 tao lang ang magbigay ng atensyon sa'yo, magiging masaya ka. Pero dito, milyon-milyong tao ang tutugon sa lahat ng sasabihin mo. Idinagdag ni Sword St. Marcus Callenbury, walang maraming tao na kayang pigilan ang drogang iyon. Pinagtagpo ni Anastasia, lahat ng iyon ay mga ilusyon lang. Sumang-ayon si Marcus, pero mga ilusyon na nagpapasaya sa'yo. Tumingin si Anastasia kay Kim Gong-jae. Death Sovereign, ano ang desisyon mo? Tahimik na sumagot si Kim Gong-jae, ang gusto ko ay pagkilala. Tungkol sa mga chismis hindi ko sigurado, pero parang iba ito sa pagkuha ng atensyon. Kailangan ko lang ng atensyon mula sa mga tao sa paligid ko. Kung ito man ay daan-daang, libo-libo, o milyon, ang hinahanap ko ay hindi atensyon, pagkilala. Tumango si Anastasia ng may pag-isip. Habang sa tingin ko ay magkamukha ang sinabi mo, nirerespeto ko ang sagot mo. Masaya akong ganyan ka. Nag-atubili si Kim Gong-jae. Paano ko magagawa ang poker face? Lumapit si Anastasia, seryoso ang ekspresyon. Ipapakita ko sa iyo ang sikreto. Isipin mo ang isang malupit na alaala. Para sa akin namatay ang ama ko sa isang digmaang sibil nang ako ay nasa labas ng mundo. Lahat ng tao ay tumatakbo, ngunit naabutan kami ng mga sundalo. Ang ama ko ay nanatili at sumigaw sa akin na huwag tumingin pabalik. Huminto siya saglit at ang boses niya ay humina. At talaga naman, hindi ako tumingin pabalik. Patuloy lang akong tumakbo. Tumakbo ako kahit narinig ko ang mga bala na nagpapaputok. Hindi ko pinipintasan ang sarili ko na tumakbo, bata pa ako. Pero bakit hindi ako tumingin pabalik? Isa itong bagay na patuloy na gumugulo sa isip ko, isang bagay na madali ko sanang nagawa. Palagi ko itong inaalala tuwing kailangan kong mag-poker face. Kung patuloy mong iniisip ang mga alaala na tulad nito, magiging madali na lang ang mag-poker face. Sigurado akong may 1 o 2 ganitong alaala ka, hindi ba? Tahimik na tumango si Kim Gong-jae. Umiti ng bahagya si Anastasia. Mabilis kang matuto. Masasanay ka din agad. Ilang minuto mamaya, sa coffee shop masiglang nag-wave ang Heresy Inquisitor habang papasok sina Kim Gong-jae, Sword St. Marcus Callenbury, at Anastasia. Welcome! Hindi ko akalain na talagang maklear mo ang ika-20 palapag sa 5 araw. Ito ang pinakamabilis na clearance mula nang magbukas ang tower. Nirerespeto kita mula sa kaibuturan ng aking puso, Hunter Kim Gong-jae. Hindi. Dapat kitang tawaging Death Sovereign ngayon. Pumasok ang paladin na medyo nagulat. Tapat na, akala ko ikaw, ang Black Dragon Leader, at ang Sword Saint ay patay na noong raid. Pero ikaw lang pala ang nag-clear ng ika-20 palapag. Kung mayroon kang mga lihim na tips, pakishare na lang sa amin. Umupo si Kim Gong-jae at nagbigay ng isang katamtamang ngiti. Ang ginawa ko lang ay mamuhay ng mabait na buhay.
Anong praktikal na payo, tugon ng paladin na medyo tuyo. Tiningnan ni Kim Gong-jae ang paligid. Sa kahit anong kaso, natuwa akong makatagpo kayong lahat pagkatapos ng napakahabang panahon. Kamusta kayong lahat? Nagtaas ng kilay ang Countess. Mahabang panahon? 5 araw lang iyon. Tulad ng napagkasunduan, nanatili kami sa audience chamber. Pero nang lumipas ang ilang panahon, nagsimula ng pumasok at lumabas ang mga non-player character ng Empire. Siguro tinutukoy niya ang oras na pinabalik ko ang Demon King sa ika-12 palapag, naisip ni Kim Gong-jae sa sarili. Nanginig ang Heresy Inquisitor. Akala ng mga non-player character na kami ay mga kalaban na nagtatangkang pasukin ang Empire. Lahat ng Knight Order at ang kanilang mga elite na sundalo ay dumating para sa amin. Sobrang nanginig ang katawan ko. Ngumiti si Viper. Pero ang batang ito may ilang talento. Una, nakatakas siya mula sa kulungan kung saan kami nakulong. Lihay, ang talentado. Nagtawa ang Heresy Inquisitor. Hindi ba't sobrang saya nun? Akala ko ang underground prison ay may lihim na daanan. Parang bumalik ako sa kabataan ko. Nagbigay ng isang tingin si Viper. Hindi ba't sinabi mong nahuli ka ng Bulgarian Mafia noong bata ka? Opo. Iyon na ang sinasabi ko. Underground. Kulungan. Pagtakas. Lahat ng iyon ay bahagi ng kabataan ko. Luko-luko, bulong ni Viper. Umiti ng bahagya si Anastasia. Alam ko kung gaano kasalimuot ang buhay natin sa labas ng mundo. Ang Countess ay ipinanganak sa isang basurang bayan sa India. Viper, ang mga magulang mo ay mga chief executive sa isang gang, di ba? Ang paladin ay medyo nahirapan sa Venezuela. Lahat tayo basura kapag nagkikita sa labas ng mundo, hindi ba? Nagkibit balikat ang paladin. Hindi ko yata akalain na ang mga ganitong paksa ang tatalakayin natin sa pulong na ito. Ibig bang sabihin nito ay tinatrato natin ang Death Sovereign bilang isa sa atin? Opo, sagot ni Anastasia. Hindi mo siguro alam, pero mahalaga ang papel ng Death Sovereign sa pag-raid ng tower. Sa raid sa ika-11 palapag, walang ni isa man ang namatay, kahit marami ang mga hunters na lumahok. Gusto kong gawing bayani siya na kumakatawan sa tower. Luminga siya sa bawat isa. Countess, sobra ka na sa pagkahumaling sa pera. Cult Interrogator, marami ka nang pinatay. Napabuntong hininga ang Countess. Hindi ko kayang itanggi. Totoo yun. Ngumisi ang Heresy Inquisitor. Mga kinakailangang sakripisyo. Paladin, ayaw mong tumanggap ng atensyon mula sa kahit sino. Nag-angat ng balikat ang paladin. Ganito lang talaga ang personalidad ko. Tumingin si Anastasia kay Viper. At Viper. Pasensya na, pero sobrang pangit mo. Nagtigilang si Viper sa gulat. Nagpatuloy si Anastasia ng walang aberya. Ang Sword Saint, gaya ng alam nyo, ay isang matandang lolo na sobrang obsessed sa espada niya. Kailangan kong kumilos ng palihim sa maraming pagkakataon, kaya hindi ako bagay dito. Pero ang Death Sovereign wala pa siyang gaanong imahe sa publiko. Tumango ang Heresy Inquisitor. Tama. Matagal na kami dito at nawala na ang epekto namin sa publiko. Kahit na may mga magazine pa kami tungkol sa mundo ng mga hunters, pababa na ang benta araw-araw. Itinutok niya ang daliri kay Kim Gong-jae. Medyo maliit ka, pero okay lang. Kailangan mo lang magmukhang maganda sa mga litrato, at okay ka na. Huminto siya saglit at nagtanong, curious lang, may kasintahan ka ba ngayon? Kumsyuk ang ulo si Kim Gong-jae. Wala eh. Ngumisi ng malaki ang Heresy Inquisitor. Perfect. Ibig sabihin, hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa mga iskandalo. Observa ng Countess, mukhang medyo maasim ang tingin niya kapag mumiti. Kaya natin pinipili ang mystical na imahe. Nagdagdag ang Heresy Inquisitor, masama kung wala kang naging kasintahan. Sigurado akong may mga masamang chismis na magsisimula tungkol doon. Tiniis ni Anastasia ang alalahanin ng isang matatag na ngiti. Ayos lang. Ako na ang bahala dyan. Ngumiti ng malukot ang Countess. Ito na ba ang senaryo kung saan umuusbong ang pag-ibig sa isang 5 araw na paglalakbay? Ahaha, kamangha-mangha. Nagtutulungan ako sa isang orphanage ng palihim, sakaling magkaroon ng chismis na gaya nito. Sabihin ko sa kanila na ang Death Sovereign pala ang nag-donate. Tumango si Anastasia. Salamat. Kunwari kuha na photographer at designer dito, patuloy na sabi ng Countess.
Kailangan nating makapagpalabas ng isang litrato ngayon. Tinaas ni Kim Gong-jae ang kilay at sinabi kay Anastasia, akala ko tayo ay pupunta sa mystical feel. Hindi ba kailangan natin ng designer, hindi ba? Dagdag pa niya, naguguluhan. Ngumiti si Anastasia ng mahinahon. Para lang sa araw na ito. Interesado ang lahat sa kung sino ka. Isang litrato lang. Magpicture lang tayo para makita nila, okay? Ilang minuto mamaya. Nagmamadaling nagsalita ang makeup artist, pakilok dito. Opo, ayos na yan. Idinagdag ng photographer, ngayon, hawakan mo ang isang maikling espada. Parang isang lobo na nanghuhuli ng prey sa kabubatan. Nag-post si Kim Gong-jae at nagsabi, sumigaw ang photographer, mas maganda ka pala sa suite kaysa sa inaasahan ko. Lumapit si Anastasia kay Heresy Inquisitor. Paano kaya kung ang konsepto ay isang kabataan na punong-puno ng pasyon sa mga pakikipagsapalaran? Ngumiti ng malaki ang Heresy Inquisitor. Kamamha, nanginginig at malakas na tawa ni Sword Emperor. Iyali! Puha! Puhahahahaha! Malinaw na inis na sigaw ni Kim Gong-jae, hindi ko ito gagawin. Ang isang hunter ay kailangan lang mag-focus sa pag-akyat sa tower. Pakialam ko kung paano ako tinitingnan ng press o photoshoot. Hindi nyo nga ma-clear ang ika-10 palapag sa loob ng ilang taon dahil abala kayo sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Ngumiti si Anastasia ng malikot. Maganda yung linya na yun. Nag-suggest ang Countess, pwede nating gamitin ang hunter ay isang tao na umaakyat sa tower bilang pamagat ng magazine na ito. Tumango si Viper ng may pag-isip. Nagmumukha tayong kasing passionate niya noong kami ay nasa aming 20s. Ibinangon ni Kim Gong-jae ang ulo. Kalimutan mo na. Nandito ako para pag-usapan ang ika-20 palapag. Iiwan ko na sa inyo ang pangangasiwa sa ika-11 hanggang ika-19 na mga palapag, kaya't pakiusap, bigyan niyo ako ng lupa sa ika-20 palapag. Nag-isip saglit si Anastasia. Sana mailarawan natin siya bilang isang tao na hindi sakim. Paano kung ganito ang isusulat sa front page bukas? Inanunsyo ng Death Sovereign na ibinabahagi niyang ang pangangasiwa ng ika-11 hanggang ika-19 na mga palapag sa publiko. Natuklasang nasiyahan siya sa pag-raid sa tower. Ang pangalawang pahina ay maaaring ganito, nalaman na ang Death Sovereign ay regular na nagdo-donate sa isang orphanage. Isang artikulo na tulad nito ay perfect. Tumango si Sword St. Marcus Calenbury. Ipahayag natin ang ating pasasalamat at paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ika-20 palapag. Idinagdag ni Sword St. Marcus Calenbury, ibigay mo na lang, bata. Nangyari ito sa akin noong ako ay naging number 1. Gusto lang nilang ipakita sa labas ng mundo na namumuhay kami ng matuwid at mabuting buhay. Isa itong uri ng inferiority complex, siguro. Sigurado akong itinapon nila ang lahat ng mayroon sila upang makarating sa tower. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nila ginagawa ito. Tara na, suhestyon ni Anastasia. Kung maghihintay tayo dito, baka magdapo na ang buong araw nang hindi natin namamalayan. Sumigaw si Kim Gong-jae, tumakas tayo agad. Tinawag siya ni Anastasia. Death Sovereign. Ang press conference ay bukas. Subukang bumalik bago magbukang liwayway. Huwag na huwag kang makikita sa labas, kaya gamitin ang mga bubong upang makaiwas. Mag-ingat ka. Ilang minuto mamaya. Humihingal si Kim Gong-jae habang tumatalon patungo sa bubong. Biglang may tumawag na gwardiya, Sword Saint. Tahimik na sumagot si Sword Saint Marcus Calenbury, maaari mo bang iwan ang lugar na ito ng 5 minuto? Nag-atubili ang gwardiya, pagkatapos ay nagtanong, ikaw ba ang Death Sovereign? Tumango si Kim Gong-jae. Ako nga. Hinugot ng gwardiya ang isang libro at sumigaw, wow. Unang beses ko kayong makita ng personal. Wow. Ang galing. Nag-atubili ang gwardiya, pagkatapos ay nagtanong, ito lang ang papel na dala ko. Pwede mo bang pirmahan ito? Itinaas ni Sword St. Marcus Calenbury ang kilay. Ano ang pangalan mo? Sumagot ang gwardiya ng kinakabahan, hindi ko pa natatanggap ang palayaw ko Death Sovereign, maaari mo bang pirmahan ang papel na ito? Nagmamadaling tanong ng gwardiya. Tiningnan ni Kim Gong-jae ang libro, naguguluhan. Hindi ko pa ito nagagawa. Halos nagmamakaawa ang gwardiya, ito ang pangarap ko sa buong buhay ko. Pwede mo bang pirmahan ito? Ibinigay ng gwardiya ang libro at nagpirma si Kim Gong-jae ng may pagtutol.
Masayang naglakad ang gwardiya papalayo mula sa post, salamat. Ituturing kong yaman ng pamilya ito. Ilang minuto mamaya. Humarap si Kim Gong-ja kay Sword Saint Marcus Kalenbury at nagsabi, Sword Saint. Tumingin si Sword Saint Marcus Kalenbury sa kanya nang may malambing na ngiti. Bata, anya, siguro nakikita mo ang dami ng mga taong pinatay ko, hindi ba? Kung titignan mo ang salamin, malamang makikita mo rin ang isang mamamatay tao na pumatay ng maraming tao. Pero hindi ko tinutukoy na hatulan ka. Alam ko na ang pagpatay mo ay dahil may mga sarili kang pamantayan sa pagpatay. Tinutukoy ko ang pamantayan ng pagpaparusa sa mga taong nakasakit ng marami. Nagmumuni-muni siya. Ako rin ay nandyan dahil sa aking mga pamantayan. At iyon ay pagpaparusa sa mga grupong nakasakit ng marami. Tumango si Kim Gong-je ng mabagal. Kaya, Sword Saint, maaari mong ituring akong isang tao na naglalakad sa parehong landas tulad mo, inilabas ni Sword Saint Marcus Kalenbury ang kamay. Wala nang dahilan para magpumilit pa. Ako'y iba sa ibang mga hunters. Ang mga mataas ang ranggo ay lahat ay nagdusa sa labas ng mundo. Ako naman, lumaki akong wala masyadong problema at nabuhay na walang kakulangan. Pero naging curious ako kung ang tagumpay ko ba ay dahil sa sarili kong mga kakayahan. Maari ba akong isang tao na lumaki habang nangunguna? Hindi yon eh. Hinugot ni Sword Saint Marcus Kalenbury ang espada at nagsabi, ipinagmamalaki ko na kayang tumayo ng matuwid pagkatapos makaranas ng mga magagandang bagay sa mundo. Nais kong patunayan na ang aking pagmamalaki ay hindi isang ilusyon. Tumango si Kim Gong-je. Kaya't umakyat ka sa tower. Nagpatuloy si Sword Saint Marcus Kalenbury, ngunit mukhang hindi ko namalayan na tinanggal ko ang aking guard nang hindi ko alam. Lumabas ang isang notification mula sa system, magbukas ng skill card. Detective's Insight, Rank, Y, Epekto, malalaman mo ang bilang ng mga pinatay ng iyong target. Hindi kabilang dito ang hindi direktang pagpatay. Binibilang lamang ang kapag ang iyong target ay sinadyang pumatay ng ibang tao. Ngunit hindi mo malalaman kung paano ito pinatay ng iyong target. Napabuntong hininga si Sword Saint Marcus Kalenbury. Bobo ako. Pinili kong magtiwala sa sarili ko lamang at sa mga mata at kamay ko. Bago ko ito naisip, naging sobrang dependent ako sa aking skill. Tumingin siya kay Kim Gong-je. Bata, huling tanong ko sa'yo. Napatay mo ba ang kahit isang inosenteng buhay? Naisip ni Kim Gong-je na intindihan ko. Kaya pala sinabi niyang walang kailangang kumbinsihin siya dahil ang pagkumbinsi ay ginagawa sa pamamagitan ng ulo. Isang notification mula sa system ang umalinggaw-ngaw, Death Sovereign, huwag mong gamitin ang iyong ulo. Gamitin ang iyong puso sa pagsasalita. Sumagot si Kim Gong-je ng may kumpiyansa. Hindi. Wala pa akong napatay na inosenteng tao, Sword Saint. At hindi ko rin balak gawin ito sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan, winasak ni Sword Saint Marcus Kalenbury ang kanyang skill card. Pinili kong maniwala sa aking mga mata. Umiti siya ng malambing. Magaling ka sa mga huling 5 araw na ito. Salamat sa pagsunod sa katigasan ng ulo ng matandang ito. Ngayon ko lang ito sinasabi, ngunit natuwa akong sumama sa pag-breach mula ika-12 hanggang ika-19 na mga palapag. Magpahinga ka ngayon. Kapag tapos na ang press conference bukas, magbubukas ang ikabisitang isang palapag. Inaasahan kong makikita kung ano ang gagawin mo sa mga susunod na palapag, Death Sovereign. Pagkatapos nun, tumalon siya palayo. Tinutok ni Kim Gong-je ang mata sa kanya at bumulong, Sword Emperor, kinikilala ako ng Sword Saint, tama. Tumawa si Sword Emperor. Mukhang ganoon nga. Lumuhod si Kim Gong-je na bigla. Wow, talagang tapos na. Ang ika-20 palapag ay sa wakas sa akin na, at ang mga leader ng guild ang mag-aasikaso ng press. Talagang tapos na ang lahat. Ngumisi si Sword Emperor. Tapos na. Anong tapos na? Baka akala ng mga tao ay na-clear mo lang ang ika-60 palapag o kung ano. Lumabas ang isang notification mula sa system, ang Diyos na tagapangalaga ay humahanga sa iyong tagumpay. Kinilala ng Diyos na tagapangalaga ang lahat ng iyong mga tagumpay. Sinabi ng Diyos na tagapangalaga na ikaw ay karapat-dapat maging isang apostol. Kumurap si Kim Gong-je sa kalituhan. Ano ito, bigla-bigla? Sumunod na notification, sumasang-ayon ang Diyos na tagapangalaga na magpatuloy kang magtiwala sa iyong sarili sa hinaharap. Nakakunot ang noo ni Kim Gong-je. Sandali, anong ibig mong sabihin?
Sumagot ang system, pinapakita ng Diyos na tagapangalaga na tingnan mo sa ibaba. Nag-atubili si Kim Gong-jae. Sa ibaba? Pinapakita ng Diyos na tagapangalaga na tumingin ka ng kaunti sa kaliwa. Pumihit si Kim Gong-jae, naguguluhan. Sandali lang Ibinigay ng Diyos na tagapangalaga sa iyo ang huling kapangyarihan. Bumulong si Kim Gong-jae, ang Diyos na tagapangalaga, ikaw ba itong espada? Sumagot ang system, sinabi ng Diyos na tagapangalaga na. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.